Hey, kamusta kayo? Sa pag-aaral natin ngayon, sisilipin natin ang isang napakalakas na chapter sa Biblia na pwedeng-pwedeng magpabago ng pananaw mo sa buhay. Galatians chapter 5. Ito'y tukol sa kalayaan, pero hindi yung kalayaan na iniisip mo. Tara, umpisahan na natin. Okay, simulan natin sa isang tanong, prangkahan lang. Naramdaman mo na ba yung parang ang bigat-bigat ng pananampalataya mo? Yung feeling na para kang laging may hinahabol, may checklist na kailangang i-check para lang masabing good enough ka para sa Diyos, sa pamilya mo o kahit sa church? Kasi aminin natin, dito sa Pilipinas, malakas yung kultura ng hiya at amor propio. Yung pressure na kailangan mong ingatan yung imahe mo. Kaya madalas, yung pagsunod natin, hindi pala dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa takot na mapahiya o sa kung anong sasabihin ng iba. Ang ending, para ka lang tumatakbo sa isang treadmill na walang hinto, nakakapagod. Pero dito biglang papasok si Apostle Paul at yung mensahe niya parang isang malakas na sigaw na sumisira sa ganitong sistema. Sabi niya sa Galatians 5:1, pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya, kaya't magpakatatag kayo at wag nang paalipin pang muli. Grabe, ang linaw 'di ba? Freedom. So ano ba talaga yung pinaglalaban ni Paul dito? Actually, simple lang ang punto niya. Hindi ka nagiging katanggap-tanggap sa Diyos dahil sa mga gawa mo, sa pagsunod sa mga batas o ritual. Hindi dahil sa mga panata mo, sa mga sakripisyo mo o sa pagiging mabuting tao. Ang pagiging matuwid sa harap ng Diyos ay sa pamamagitan lang ng pananampalataya kay Kristo. Period. Kaso, heto yung catch. Dahil sobrang radikal ng ideya ng kalayaan na to, madalas mali ang pagkakaintindi natin. At delikado yon kasi may dalawang extreme, dalawang maling landas na pwede nating kabagsakan. Para mas madali nating maintindihan, isipin mo yung Christian life na parang isang tuwid na daan. Pero sa magkabilang gilid nito, may dalawang kanal o dalawang bangin na kailangan nating iwasan. Sa isang banda, andyan ang legalismo o yung pagkaalipin sa batas. At sa kabila naman, andyan ang lisensya o yung pagbibigay layaw sa sarili. Unahin natin yung unang kanal, legalismo. Ito yung bumabalik ka sa dating gawi, sinusubukan mong i-earn yung pabor ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa isang mahabang checklist. Ang nagmo-motivate sa'yo, takot sa parusa o yung hiya. Ang resulta niyan, grabe, spiritual exhaustion. Pagod na pagod ka at pakiramdam mo nakakakadena ka pa rin. Ito mismo yung yoke of slavery na sinasabi ni Paul na iwasan natin. Ngayon, sa kabilang kalsada naman, andiyan yung opposite extreme, lisensya. Ito naman yung mga nagsasabing, malaya na ko, kaya pwede ko nang gawin lahat ng gusto ko. Ginagamit nila yung kalayaan bilang excuse para magpakalunod sa mga pagnanasa ng laman, yung tinatawag ni Paul na gawa ng laman. Pero ang totoo niyan, isa lang din tong uri ng pagkaalipin, di ba? Alipin ka naman ngayon sa kasalanan mo na sumisira hindi lang sa'yo, kundi pati na rin sa community mo. So, kung parehong mali yan, kung parehong kanal yan, naasaan yung tamang daan? Well, si Paul may sagot dyan. Meron siyang ipinapakitang pangatlong daan at hindi ito tungkol sa paghanap ng tamang set ng rules, kundi tungkol sa pamumuhay gamit ang isang upunibay bago at mas malakas na power source. At heto ang napakagandang solusyon niya sa verse 16. Kaya't sinasabi ko, mamuhay kayo ayon sa Espiritu, at hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. Kita nyo? Ang tunay na pagbabago ay hindi galing sa labas, kundi galing sa loob. Gawa ito ng banal na espiritu na nananahan sa bawat mananampalataya. And hindi niya tayo binubola. Prangkahan si Paul dito. May giyera sa loob natin. Yung laman natin, yung ating makasalanang nature, gustong pumunta sa isang direksyon. Samantalang ang espiritu gustong pumunta sa kabaliktaran. Araw-araw yang naglalaban. Pero ang good news, ang espiritu ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan para piliin ang tama. At dito talaga nagbabago yung buong laro. Kasi ang tunay na spiritual maturity pala ay hindi nasusukat sa checklist. Hindi sa haba ng buhok mo, hindi sa mga bawal na suotin o kainin. Hindi. Ang tunay na sukatan ay ang bunga na natural na lumalabas sa buhay mo. At ito yung sikat na listahan, ang bunga ng espiritu. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili.
Pero, heto ang kailangan nating tandaan. Bunga ito, hindi ito listahan ng utos. It's a fruit, not a to-do list. Natural itong tumutubo sa buhay mo kapag konektado ka sa Espiritu ng Diyos. So kung hindi na takot at hiya ang magtutulak sa atin, ano na? Dito natin pwedeng gamitin ang isang napakagandang konsepto sa kultura natin, ang utang na loob. At hindi ito yung simpleng utang na kailangan mong bayaran, ha? Ito yung malalim at taos-pusong pasasalamat na naguudyok sa iyo na tumugon ng may pagmamahal. Ito mismo ang sinasabi ni Paul sa verse 13. Sabi niya, "Huwag ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang pagbigyan ang laman. Sa halip, maglingkuran kayo sa isa't isa ng may pagpapakumbaba at pag-ibig." Gets nyo? Dahil sa sobrang laki ng utang na loob natin sa Diyos, yung kalayaan natin hindi natin sinasarili. Ginagamit natin ito para sa iba. At ang ganda ng resulta nito, di ba? Ang kalayaang galing sa pasasalamat, hindi yan nagreresulta sa pagiging isolated o makasarili. Nagreresulta ito sa tunay at authentic na community. Ito yung totoong pakikisama. Ito yung bayanihan in action. Naglilingkod tayo sa isa't isa, hindi dahil kailangan, kundi dahil malaya tayong magmahal. Okay, so para i-wrap up natin lahat, tingnan nyo tong summary na to. Grabe yung shift, diba? Dati, ang nagtutulak sa'yo ay takot at hiya. Ngayon, ang bago mong motivation ay utang na loob at pag-ibig. At dati, ang resulta ay pagod at pagkaalipin. Ngayon, ang resulta ay bayanihan at paglilingkod sa ating kapwa. Yan ang kalayaang hatid ng Ebanghelyo. Kaya iiwanan kita sa tanong na ito. Ang kalayaan mo ay may presyo, binayaran niya ng dugo ni Kristo, at mayroon itong layunin. So ang tanong, dahil pinalaya ka na, paano mo ito gagastusin? Paano mo gagamitin ang kalayaan mo para sa Kanya at para sa iyong kapwa?